Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ipagpapatuloy daw po ng Armed Forces of the Philippines ang paglipad ng ating pong mga eroplano dyan po sa West Philippine Sea ho. Ito po ay sa kabila ng maanghang na banta at babala ng China sa ating pong bansa. Dumistansya naman ang Malacanang, mga kaibigan, dito po sa isinusulong na revolutionary government. At ang sabi ho ng Malacanang, wala raw balak si Presidente Duterte na manatili sa pwesto lagpas sa 2022. Tinawag naman na huge nonsense ni Vice President Leni Robredo ang katarantaduhang isinusulong na revolutionary government. At ngayong gabi raw ay nakatakda po na mag-ulat si Presidente Duterte tungkol sa mga nagasta dito po sa COVID-19 ngayong gabi. Gabi ng lagim. Ito namang si Rockway, mga kaibigan, ay humingi po ng tawad kay Presidente Duterte dahil po sa pagkakasabi niya tungkol doon sa perpetual isolation. At alam nyo ba na ang DOH ay nangangailangan ng 1,000 mga nurse. Ang problema, 25 lang ang nag-apply. Lana, paglilingkod ka na, mumurahin ka pa. Tatakutin ka pa. Natatandaan nyo ba si Sara Balabagan? Kung inyo pong natatandaan si Sara Balabagan, siya po yung OFW na nakapatay sa kanyang amo at nakatakda sanang bitayin, pero sa pakiusap po ng pamahalaan noon, ito'y panahon ni Presidente Fidel Ramos. Pinagbayad na lang ng malaking halaga kapalit ng pagpapatawad sa kanyang nagawang pagpatay sa kanyang amo na gumahasa sa kanya. O ngayon, kung natatandaan nyo na po yan, meron po siyang pahayag. Ang pahayag po niya, isang pag-amin sa matagal na pong alingas-ngas tungkol sa kung sino ang tunay na ama ng kanyang panganay na anak. Asan ba yun? Nandito ba yun? Mga kaibigan, bueno, unahin natin si Sara Balabagan, Ang sabi niya, walang bahong hindi lalabas, kaya po siya ay napilitan ng umamin. Ayon po dito sa dating OFW, pinagtapat na po niya kung sino ang tunay na ama ng kanyang anak. Matagal ko nang sinasabi ito kung sino kamukha nito tama naman mga kaibigan yung kamukha ng kanyang panganay na anak, mga kaibigan. At sa kanya pong paglutang o pagbibigay ng pahayag, siya pala'y nakatira na sa Las Vegas. Kasi kaya mabuti na rin ito, minabuti na rin niyang ipagtapat, mga kaibigan, dahil sa kung sino-sino ang mga nababanggit na pangalan na ika nga po napagkakamalang ama nung kanyang panganay na anak. Mabuti na rin ito
sa isang banda, baka makasama pa ako sa pinagbibintak sa mapagbintangan. Kasi nakasalo ko ito mga kaibigan nung ito'y umuwi. Ha? Inimbita ako ni Ambassador, yung Ambassador Roy Sinieres. Inimbita akong mag-lunch. Ha? At diyan kami sa dating Manila Hilton na noon ay Manila Pavilion na. Nakaharap ko yan, isinama niya si Sara Balabagan. Nagulat nga ako Akala ko kung ano yung patawag niya, yung pala, ipinakilala sa akin si Sara Balabagan. May kasama pang isang babae, kasinggitan niya, batang-bata yan nun, mga kaibigan. At yung pala, madalit sabi, nagkaroon ito ng relasyon sa isang broadcaster. Mga kaibigan. So ngayon, ano pipindutin ko dyan? Ngayon, ang sabi ho ni Sara Balabagan, ito, pakinggan ninyo. Ha? Sa mismong pag-amin niya. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Ayun. Pwede ba ulitin para maliwanag? Ulitin natin. Ano masasabi mo, Sara? Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Mahirap yan kung ako lang ang babasa niyan Pakibalik mo na, ha? Mahirap naman kung ako lang ang babasa. Dapat dito mo na lang sana nilagay para naulit natin. Si Arnold Clavio, mga kaibigan, ayon mismo, direct from the horse's mouth. At ito raw ay ginawa niya, mga kaibigan, para matuldukan na yung istoryang yan. Kasi nga po, may nagsasabi na may nag-post pala niyan nung Webes ba? Ang apelyido na pala ngayon ni Sara ay Sereno. At siya'y nakatira na sa Las Vegas. May asawa na at 5 na po ang kanilang anak. After 22 years, mga kaibigan, kaya ko to ginawa. Sabi niya, dahil after 22 years, lumabas na naman. Sabi nga nila, walang bahong hindi lalabas. Hindi naman po ako nalungkot dahil by God's grace, masaya na ako sa buhay ko. Ayan ang sabi po. Paano pag wala na ako sa mundo? Tapos hindi ko ito kinurek. Baka mamaya maging multo pa ito sa anak ko. Si late Ambassador Roy po ang tumulong sa akin nung ako ay nabuntis. Kasi meron din nagsasabi na baka raw si Ambassador Roy Sinieres ang ama nun. Kasi kumalat na ito sa sa media, sa hanay ng mga nasa media. At ang sabi niya, tinulungan niya ako, referring to former and late Ambassador Roy Sinieres, para hindi kumalat sa public, para hindi masira ang image ko noon at yung image nung taong yun. Kinupkup ako. Ba't hindi si Arnold ang kumupkup sa kanya? Ang kumupkup daw po si Ambassador Sinieres at itinago ni Ambassador, pero ang nakalulungkot sinasabi nilang siya raw ang ama. Nagkakilala kami ni Arnold nung panahong ako ay nakapiit pa at dinalaw nila ako doon. Naging close kami noon ni Kuya Arnold. Anong kuya-kuya? Walang kuya-kuya. At nung umuwi ako sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa mga nag-cover ng kaso ko. Naging exclusive lang niya ang story. Yan po mga kaibigan, 1996.
naging close sila. Ba't hindi siya kinupkup ni Arnold, no? Ang kumupkup si Ambassador Sinières. Samantalang yun din ang tumulong sa kanya. Alam ko yung kasong yan dahil pagkatapos nga nung kaso na yan, ito yung kinukwento ko minsan na inanyayahan nga ako ni Ambassador Sinières na pumasyal doon sa Middle East. Kasi siyang ambassador din sa UAE, bukod sa Saudi Arabia, siya rin ang ambassador ng United Arab Emirates. At doon inaanyayahan niya ako, sabi niya, marami kang OFW na tagapakinig doon. At that time, kasi po nandun ako sa sa government station. So, ayun ho, hindi ako natuloy. Takot ako sa Arabo Baka doon ako makulong kasi bawal tumingin sa babae. At kung wala ka namang bigote, baka naman magahasa pa tayo ron, di ba? Kasi marami tayo nababalita na ganon. Sabi ni Sarah, may mga nagtatanong sa akin, galit ka ba doon sa nag-post? Tinuto ko yung nag-post nung istorya yata, tungkol doon sa anak nila. Ang sabi ko nga, hindi po. Yan daw ang sabi niya. It's God's will para maitama ko na yung mga dapat itama. According to, at sinabi niya, napanood ko yung video, nasabi niya na okay naman ang kalagayan niya dahil mabait ang kanya na pangasawa. At supportive yung asawa niya dun sa ginawa niya na pagtatapat. Dangan nga lamang ito si Arnold, dapat ikaw na nagtapat niyan. Sabi ko na nga ba, dapat sustentuhan niya yun, di ba? Paramdam mo yung pagmamahal mo sa anak mo. Nabanggit, Las Vegas. Bali ba At saka si Sarah Balabagan pala, nag-convert na sa sa Catholic. Dati kasi siya, Muslim, mga kaibigan. Parang naalala ko tuloy, Las Vegas, yung anak ni Lito Lapid kay Melanie Marquez, di ba? Nung araw, binabalita natin yan, di ba? Wala nakakaalam yan. Na nando doon sa Las Vegas. Inampon ng isang kakilala ko. Kaya ako nalaman ng istorya, nung mabuti naman, nakabuti naman yung ginawa natin. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung anak ni Lito Lapid, mukhang maganda na raw ang kalagayan ngayon. Napahiya yata si Lito Lapid at nabigyan ng kondominium dito. Baka yung kondo niya na binigay ni Mother Lily, dito sa Timog, di ko alam kung saan, pero ayon sa balita natin, yun, nabigyan na. Kaya nakabuti rin di ba? Yung ating pagpapahayag noon tungkol dun sa kawawang kalagayan ng anak ni Lito Lapid, na nandun sa Las Vegas. Walang matuluyan, walang mapasukan ng trabaho. Minsan nga, pakita ko kaya yung litrato ni Lito Lapid at saka yung tao. Kasi mahirap yung puro kwento lang di ba? Bueno, yan po ang balita mga kaibigan So yung kumbaga that for the truth shall set you free, sabi nga. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya malalaman natin mamaya kung ano yung ilalabas na video. Kung yun po talagang video na ngayon, live. Kung live o alive. Staying alive. Staying alive. Saturday Night Fever.
Ang sabi naman ho ng Armed Forces of the Philippines, patuloy po ang kanilang movement sa West Philippine Sea in line with the Philippine sovereign rights. Alinsunod sa sa soberenya ng Pilipinas. Yan po ang sabi ng Malacanang. Kasi po nung isang araw, nagpahayag itong China na merong halong pananakot at pagbabanta sa Pilipinas. Mga kaibigan, ano ho? Ang sabi ho nila, dapat itigil daw ng Pilipinas yung illegal provocation. Bago na naman yun Meron bang provocation na ika nga po hindi matatawag na illegal kundi alam naman ninyo yung provocation isang masamang yun masamang gawain yun, di ba? Yung nanunudyo sa Tagalog, di ba? Nanunudyo. Mga kaibigan. Ngayon, bakit masasabi ng China yun? Kasi mismong presidente natin na nagsabi, ang Pilipinas probinsya ng China di ba? Probinsya kami ng China, tayo ng China, ang Pilipinas. Yan, sa isang sa isang gathering ng mga inchik dito. Ngayon, dahil dito pagkatapos nito nga pahayag na ito ng China, mga kaibigan, ito na ng ating Armed Forces of the Philippines, Malacanang ang nagsasabi nito, na ang ating pong military ay magpapatuloy doon sa sa kanilang pangangalaga, pagmamatsyag diyan po sa West Philippine Sea. Sa kabila ho yan nung sinasabi ng China na itigil ng Pilipinas yung illegal provocation. At yan ay tumutukoy doon nga po sa mga eroplano. Marami ba tayo eroplano? O yung ilan? Yung ilang eroplano na ika nga umiikot-ikot doon sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, kasi kaya tinan mo, pambubuli ng China yan Mga kaibigan, maliwanag pa sa sikat ng araw na tayo pa ang nagpo-provoke. Gayong sila ang illegal na sumasakop sa ating mga teritoryo na wala silang pinangahawakan kung hindi yung sinasabi nilang palsipikadong mapa na sila gumawa. Mga kaibigan, na walang pinaghugutan yung mapa na yun. Paano kung tayo mag-drawing din ng mapa? At sakupin naman natin yung China. Sabihin natin atin yun. Yung kanilang teritoryo, mga kaibigan. Di gulo yan. Sila nga ito nagpo-provoke, sobra pa sa pagpo-provoke sapagkat sila ay nagtayo ng mga infrastruktura diyan po sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mga kaibigan, at itong gobyerno natin, pinapalakpakan pa. Ngayon, ang pinagtataka lang natin, kapag ka ang isang administrasyon, lalo na katulad nitong si Presidente Duterte, na tila lalabas daw ngayong gabi na tila hindi alam kung totoo yan. Nakapagtataka kung bakit ni isang senador, o kaya dapat ang mismong, tawag mo dyan? Mismong Senado, hindi ba? Dapat sila gumawa ng paninindigan, yung opisyal na paninindigan na umaangkin sa ating teritoryo sapagkat atin yan.
unang-una. Talagang atin yan. At yung pagmamay-ari natin dyan, mga kaibigan, ay pinagtitibay ng international community, kinikilala ng international community, lalo-lalo na nung nagkaroon ng arbitral ruling sa The Hague pabor sa interes ng Pilipinas na kinikilala ang pagmamay-ari niyang mga inaangkin ng China ang Pilipinas. At saka kaya nasasabi ito ng China na itigil ang provokasyon. Sila nagpo-provoke mga kaibigan Sila gustong magsimula ng gulo. Ito naman kasi mayat maya sinasabi ng presidente natin na hindi tayo maaaring makipaggera. At siya mismo ang nagsabing inutil. Inutil siya, mga kaibigan. At hindi natin kakayanin ang makipaggera sa China. Gayong wala namang nagsasabi na ang pag-iit ng ating karapatan, ng ating soberenya, mga kaibigan, katumbas na naghahamon ka ng gera. Walang hiya itong kausap mo, di ba? Nagpakita ka ng kahinaan, ibinulgar mo, itinelegraph mo sa kanila, wala kaming kakayahan inutil di ba? At ang armed forces natin, walang kakayahang magtanggol sa sariling bansa. Yun ang katumbas ng kanyang sinabi, mga kaibigan. So, ano ginagawa pag walang hiya ang kausap mo? Ibubuli ka. Di ba? Itutulak ka ng itutulak hanggang sa maisandal ka sa pader. Yun ang katumbas nun. Bakit yun? Yung sinasabi nilang yun, hindi nila nasabi sa Indonesia. Hindi nila nasabi sa maliit na bansang Vietnam na mas maliit kaysa bansang Pilipinas. Bakit sa atin nasabi? Paano? Ang Indonesia, ang Vietnam ay nanindigan na ipaglaban ang kanilang soberenya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang Malacanang po, mga kaibigan, ay dumidistansya na dito po sa katarantaduhang inilunsad ng mga buhong. Ilang piraso lang sila Yung Revgob. At saka mga walang credibility yun ng mga tao, mga kaibigan, yung nasa likod nun. Ngayon, parang hindi nila nauunawaan talaga ang ibig sabihin ng revolutionary government. Gaya nga ng sinasabi natin, wala naman kayong dahilan para kayo magdeklara ng revolutionary government. At pangalawa, kung matatandaan po nung mga matagal nang tuloy-tuloy na, kung tuloy-tuloy po na sumusubaybay sa ating palatuntunan, mga bago pa magka-COVID sinabi na natin na yung revolutionary government, kasi ang unang kwanyo niyan yung DILG, di ba? Yun ang promotor, nagpo-promotor nung una niyan. Katunayan, may budget pa yan na napakamahal At dyan, nag-away pa yung mga dalawang grupo ng media yan dahil malaki yung pondo, mga kaibigan. Ngayon, ano sabi natin noon, noong mga panahon na yon, ang nagsusulong niyan yung DILG, at ang nagsasalita
tungkol dyan, pinakahuli, bago pa itong inilunsad nila ron sa Pampanga, mga ilang buwan na nakakaraan, itong si Roderick Paulate, si Malaya, yung undersecretary ng DILG. Dahil nagsisip-sip, di ba? Revgob daw. Ano sabi natin una pa lang tungkol sa revolutionary government? Unang-una, yung revolutionary government, dahil wala ka naman dahilan, sabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Cory, may dahilan. Kaya sila nagdeklara ng revolutionary government. Sapagkat ang una ron, walang legal personality yung presidency ni President Cory Aquino. At ang sinasabi nila na dahilan daw kaya nag-revolutionary government, para yung dictatorship daw ni Marcos, yung batas na nagbibigay ng labis na kapangyarihan sa Pangulo ng Pilipinas, mabuwag. Pero isa lang yun. Pero sapagkat kung hindi nila inabolish ang saligang batas, ang duly constituted authority, mga kaibigan, lalabas si Marcos, hindi si Mrs. Aquino. Lalabas na pang-aagaw sa kapangyarihan yung ginawa ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Hindi lalabas na napatalsik si Marcos dahil sa EDSA Revolution. Di ba? Kailangan mga kaibigan bigyan ng legal personality yung presidency ni Mrs. Cory Aquino sapagkat yun ay walang pinagbabasihan. Ngayon, dito ngayon, pagka sinabi mong Revgob, kanina nanonood ako ng isang palabas sa telebisyon. Tinanong yung presidente ng Integrated Bar of the Philippines, hindi ba mayroong ngayon yung anong tawag dun sa anti-terror bill? Hindi ba? Tinanong kung yung bang anti-terror bill yan ba ay applicable lang sa mga kalaban ng gobyerno? Hindi. Ang sabi nung presidente ng magaling magtanong yung si Pinky Webb, sasabihin ko na pangalan. Magaling magtanong si Pinky. Sabi nung hindi, siyempre, kung batas, kuwan yan, antay ka o pro ka, pareho kayong sakop ng batas. Yun yung sinasabi, malimit ni Mayor Alfredo Lim. The law applies to all. Otherwise, none at all. Sa madalit salita, nananawagan sila ng revolutionary government, ito'y illegal Hindi ba? Yung ginagawa nilang panawagan per se, ang sabi nung presidente ng Integrated Bar of the Philippines, inciting to sedition yan Hindi ba? Rebellion, mga kaibigan. Open rebellion nga Hindi ba? Nananawagan ka. Kaya, unconstitutional yung revolutionary government sapagkat itong administrasyon ngayon, itong kasalukuyang administrasyon, lahat ito naluklok sa pwesto, lahat ng elected 2016, 2019, lahat yan, mga kaibigan, elected yan sa ilalim ng 1987 Constitution. Bakit mo bubawagin yung revolutionary government? Pag sinabi mo na bubuwagin mo yung saligang batas at magdideklara ka ng revolutionary government, matagal na sinabi natin,
ang uupong presidente, automatic. Matitira si Leni Robredo, ang automatic magiging presidente. Sapagkat hindi na sila, ibig sabihin, pagka diniklara nila ang revolutionary government, hindi na sila kumikilala sa ating saligang batas. Hindi mo ba? Kaya dinideklara nila ang revolutionary government para lumikha sila ng panibago kunong saligang batas, mga kaibigan. Hindi pala kayo kumikilala di yung kumikilala ang mananatili sa pwesto. Kayong mga kasama doon sa revolutionary government na nag-iikayat ng revolutionary government ng inciting to sedition, mga kaibigan, pwede kayong pagdadamputin Hindi ba? Sumulat pa sila kay PNP. Ano sabi natin? Illegal yan mga kaibigan. Unang-una, kung halimbawa, yung mga political exercise, di ba? Hindi pwedeng lumahok dyan ang mga nasa gobyerno. Lalo ang polis, ang military, mga kaibigan. At ang dapat sanang ginawa ni PNP, pinaimbestigahan sila. Hindi ba? Pinaaresto sila. Nakita naman ninyo yung pinakikita sa telebisyon. Nakuha doon sa ginanap nilang katarantaduhan yun. Sa Pampanga. Mga kaibigan. Yun kukunti lang sila ron Ilang piraso Puro mga kung sino-sino. Yung ba mananawagan ng revolutionary government? Sino sasama sa inyo? Una, illegal yun. Ano sabi ni Delphin Lorenzana, yung DND chief natin, mga kaibigan, yung secretary ng National Defense. Illegal yan. Yung revolutionary government. At bakit nyo isusulong yan Sabi niya 80% ang ang popularity pa rin ni Presidente Duterte, ang nag-enjoy pa raw ng 80% ang popularity rating ni Presidente Duterte. Doon ako hindi naniwala yung 80%. 80% saan? 80% pagka puro taga-gobyerno tinanong mo, di ba? Baka sa puro taga-gobyerno hindi kayo maka 80% Sa mga sip-sip, di ba? Siguro kung mga 1 milyon, meron pa kayo. Pero sabihin mong 80% sa katakot-takot na nangyaring kapalpakan sa administrasyon. Ano ba? Bakit ba sila nananawagan ng RevGov? Ng revolutionary government? Kasi raw, hindi raw natupad yung mga ipinangako ni Presidente Duterteng pagbabago. Wala raw natupad doon. Kaya gusto nila magkaroon ng revolutionary government at ang mamuno si Presidente Duterte rin. Yung wala nagawa, para nila sinabi, yun ang mamumuno, yung wala nagawa. At ang sabi ng Malacanang, hindi raw nila sinusuportahan. It is a private initiative, but the private individuals can express. Ang sabi ni Rockwell, tinan mo talaga itong si Rockwell. Pagka pabor sa kanila, raw, may karapatan daw magpahayag, malayang pagpapahayag ng kanilang saloobin. At ginamit pa yung freedom of speech. Katarantaduhan yan. Freedom of speech ba yung nananawagan ka na revolusyon?
nananawagan ka na buwagin yung saligang batas, magdeklara ka na revolutionary government. Yun, ano yun? Expression. Expression yun, pagkakampi nyo. Di ba? Pagpabor ang sinasabi sa kanila. Pero pagka ang nagsabi niyan, arestado ka. Mga kaibigan, sabi pa, ito, alam niyo po, ang presidente, nakatutok naman siya sa COVID-19 responses natin ngayon. At paulit-ulit na po niyang sinasabi, he's looking forward to the end of his term. Ano? Paulit-ulit niya sinabi, to the end of his term. Hindi niya sinasabi yan. Ha? Hindi niya sinasabing paulit-ulit yan. Nagsisinungaling ka, Roque. Alam mo yan kasinungalingan, imbentohin nyo. Ito, imbentohin nyo. Total, puro kayo sinungaling. Imbentohin ninyo kung paano ninyo ma-export yang kasinungalingan. Baka maraming bansa nangangailangan ng sinungaling. Bay, pwede tayong kumita rito, makakatulong yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa dami na sinungaling dyan sa palasyo. Hindi na sa palasyo, sa gobyerno. Kung kayo po, ayon sa kanya, kay Roque, kung kayo po nagkakaroon ng agam-agam na tinutukoy niya si Presidente Duterte, will stay beyond this term. Naku, that's the farthest beyond of the mind of the President. Yan daw pinakamalayo sa iniisip ni Presidente. I can assure you that. Nung sabihin mo yung perpetual isolation, sigurado ka ba ron? Lahat ng sinabi mo, hindi ka sigurado ka. Katunayan, lagi kang laging iba sinasagot ni Presidente sa sinasabi mo pag siya nagsalita yung sinabi sa gasolina na hugasan mo yung face mask sa gasolina. Ano sabi ni Roque nung tinanong na siya the following day? Sabi ni Roque, naku, kayo naman, di na kayo nasanay sa Presidente, joke lang yun, biro lang yun, palabiro yan pagkatapos, nagsalita na naman si Presidente Duterte. Ano sabi? Hindi ako nagbibiro yung gasolina, subukan nyo. Hindi nyo alam ang ano ko isipin mo, di ba? Yung mentalidad daw niya. Mga kaibigan. Tapos sasabihin mo, I can assure you that. Anong assurance meron ang taong mapapala sa'yo? Lahat na ang utos sa'yo, magsinungaling ka pustahan tayo. Mga kaibigan, ewan ko kung makakalabas ng live ngayong gabi. Live. Live. Live tuloy. Meron daw pipirmahan. Ano yung pipirmahan? Na kuhan? Yung ano yun? Ano ba yun? Yung sa COVID, yung pangalawang version, yung bayanihan, still as one, na ngayon bayanihan. Ewan ko kung ano ito ngayon tawag na ito. May 1 bilyon pang nakasingit dun mga kaibigan. Para sa mga congressman. Jesus Mariosep, pipirmahan. Anong pipirmahan? Kahit na wag pirma, gawin. Mark na lang. Hindi nga namin alam kung makakapirma pa ito sabi naman ni Vice President Leni Robredo tungkol doon sa RevGov. Ang daming balita kanina tungkol kay Vice President Leni Robredo. Dapat ganyan Total, hindi naman nakakapag-live yung presidente. Ikaw ang mag-live, di ba? Ang gaganda ng sinabi ni Vice President Robredo, talagang ang gusto niya mapagkaisa ang mamamayan di ba? Kasi wala naman tayong
lalo tayong hindi makakabangon, lalo tayong mahihirapan, kapag ka ang administrasyon kamukha ngayon, na walang iniisip kung hindi mang-away, manakot, yan ang iniisip pag may merong gumawa ng maganda, may nakapagsabi ng maganda, pag-iinitan yun. Di ba? Mga kaibigan, gumagawa ng galit laban dun sa mga tao na ang tanging dahilan na lamang na ating nakikita yung magiging panganib. Ang tingin nila sa taong nakakagawa ng mabuti, panganib sa kanilang. Siyempre, ano pa, hinahangad niyan. Pagka ganyan ka-insecure ang tao, ano hinahangad niyan? Mawala sa pwesto o mamalagi sa pwesto? Siyempre, yun ang iniisip niyan. Di ba? Di ba si Vico Sotto nung ganun ang ginawa? Pinagsabihan, mga kaibigan. Bakit? Nakita nila, akala threat na sa presidency kasi ang ganda ng ginawa ni Vico Sotto sa Pasig, di ba? Nung nagumpisa na ang COVID, mga kaibigan, lahat ng proyekto, sinisita yung magagandang ginagawa. Ayaw ipatupad ng national government sa kanya. Pinipigilan siya na maipatupad dahil baka maging banta siya sa pangarap ng iba, mga kaibigan, kung sino man yun. Sila rin yun. Di ba? Hindi mawawala sa kanilang pangkat o hindi mawawala sa interest nila. Yung mga taong, sabi niya Manchurian candidate, makakaapekto sa iba. Mga kaibigan, yan lang naman ang dahilan bakit? Si Vice President Leni Robredo, kahit ba hindi pinupwera nila, di ba? Ginawa nila kunyari nung una dun sa droga. Nung merong mga dossier na hawak na si Vice President Robredo, tinanggal nila sa pwesto. Mga kaibigan, unang-una hindi naman nag-apply yung tao. Pagka-appoint sa kanya, pinagbabanatan siya nung mga buhong na troll. Sino nagutos doon? Alam nga namang oposisyon na nagutos doon. Di siyempre mag-uutos doon itong gobyerno rin, itong administrasyon din. Di ba? Siraan nyo si Leni. Yan, mga kaibigan. Bakit? Kahit ba hindi siya mabigyan ng ibang pwesto, mga kaibigan, dito sa administrasyong ito, meron pa rin tungkulin at pananagutan si Vice President Leni Robredo para gawin niya ang kanyang magagawa in her capacity as the duly elected, duly constituted Vice President of the Republic of the Philippines. Lintik, kala mo may laman Wala, mga kaibigan May tungkulin ka binoto ka di ba? Kaya yun ang ginagawa ngayon ni Vice President Leni Robredo. Ang sabi niya nga, ang laking kalokohan yan. Huge nonsense. Nung araw, tawag dyan ni Pugo dasa-lasa nonsense. First of all, sabi ni Vice President, what do they mean when they call for a revolutionary government? Ano niya? Unang-una, ano ibig sabihin nyo na manawagan kayo ng revolutionary government? They are asking to throw away our constitution. That itself is illegal. Yun yung sinasabi natin. Once na nag-declare kayo ng revolutionary government, pwede na kayong arrestuin kung tutusin.
dahil sa pagtalikod na ninyo sa pagtalikod na ninyo sa saligang batas. Di ba mga tarantado ito, mga kaibigan? Isipin mo, ang sabi nga ni dating Chief Justice Hilario Davide, yan anyang draft na isinulat yung inappoint nila na mag-draft ng bagong saligang batas. Di ba si ano yun? Dating Chief Justice din, Renato Puno, at saka si dating Senador Nene Pimentel. Oh, mga kaibigan, ano sabi ni Justice Davide? Binasa niya yun eh. Ano sabi niya? Diyan sa saligang batas na yan, wala na ang West Philippine Sea. Lahat ng teritoryo ng Pilipinas, tinanggal dyan. At ang titira na lang dyan, yung Scarborough Shoal. Yun na lang ang nasasaad dun sa draft ng saligang batas. Sa madalit sabi, isang malaking sabuatan po ito, mga kaibigan, na tayo ay ibenta sa China. Ibinenta tayo, kaya hindi sila makapalag eh. Yun lamang sinabi ng China na yun, na binabala ng China na tumigil kayo sa sa illegal provocation. Sa malaking sampal na yan eh, sa ating mga Pilipino eh, mga kaibigan eh. Yan ang pinakamalaking problema natin ngayon. Diba? Itong, kaya yung sinasabing lalabas daw ngayon si Presidente Duterte para daw ipaliwanag na kung ano-ano yung mga ginasta sa panahon ng COVID. Ba hindi? Alam naman namin, wala naman kayong ginawa. May ginasta kayo, wala kayong ginawa. Kaya, pag sususpecha mo, luma na ito eh. Luma na yan, kung ano man yung ilalabas nilang yan eh. Ang issue na ngayon, napakatindi na po. Yan yung kauli-uli ang sinabi ng China na yan. Ano ibig sabihin yan? Di ba bantayan? Tigilan nyo, Anya, yung illegal provocation. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Samantalang tayo may-ari nun. Tapos tayo pa illegal. Tayo pa raw nagpo-provoke. Isipin mo sa sarili nating teritoryo, hindi tayo ipinaglaban ng ating sariling gobyerno. Samantalang sa teritoryo ng Indonesia, binubunggo ng barko nila yung kung ano man yung mga sasakyan nila na napapadpad sa kanilang teritoryo, mga kaibigan. At nagbanta si Widodo. Ang sabi niya, walang compromise. Walang negosasyon, walang compromise when it comes to sovereignty. Ang sabi niya, mga kaibigan, pagdating sa kasarinlan, walang kompromiso yan. Walang negosasyon dyan. Pag sinabi ng kasarinlan, amin yan. Amin yan. Amin yan, hindi yan sa inyo. So wala tayong pag-uusapan. Nasabi ba nilang itigil niya yung illegal provocation nyo? Nasabi ba ng China yun sa Indonesia? Nasabi ba yan ng China sa Vietnam? At ang nakatatawa dito, ni isang senador, mga kaibigan, walang matatag na naninindigan. Dapat yung Senado sa kabuuan, mambabatas kayo. Dapat alam niyo yung batas. Hindi ba? Sa ruling ng Dahig, alam niyo yan. Pero walang opisyal na paninindigan ang mga senador natin. Kailan lalabas yung mga yan? Pag hindi na si Presidente ang Duterte ang Pangulo. Pagka ang Pangulo na ng Pilipinas ay yung naninindigan na
laban dyan sa ginagawang panlulupig ng bansang China, tsaka kayo magbabago ng inyong paninindigan. Wala kayong mga buto sa gulugod. Mabuti pa yung iilan-ilang tao ay nananawagan, hinihimok. Alam nyo, ano nga napapanood ko yung video ni Kawaldi Carbonell umiikot sila para himukin ang mga Pilipino para manindigan. Sapagkat hindi ito tungkol sa ikaw Marcos, ikaw Aquino. Mamaya ipaparinig ko naman sa inyo. Si Ninoy naman. Ako nasa media. Meron akong sariling gusto. Hinahangaan, 'di ba? Pero hindi ko pwedeng ikompormiso ang interes ng bayan. Kung sino ang inaakala kong mabuti, ano mabuti niyang ginawa, sasabihin natin. Kung masama, pupunayin natin. Kung dati, tumulong tayo para ikampanya itong administrasyong inutil na ito, mga kaibigan. Itong presidenteng nagsabing inutil siya. Ilang buwan lang nawalan ako ng gana. Ano ibig mo sabihin? Kung kinampanya ko yan manatili na ako dyan. Manatili akong bobo, gago, lumuking ko. Kung ano yung mga pinaggagawa nila. Ganun ba gusto ninyo? Kung ba kinampanya ko yung isa hindi ko na siya pwedeng banatan. Hindi ko na siya pwedeng punahin kapag sila'y nagkamali. Yun ang malaking pagkakamali sa mga nag-iisip ng ganun. Kaya tayo nandito, hindi para sila, para tayo tumulong sa mga, ito karapat dapat, nung maupo na walang hiyana, pupurihin ko pa rin. Anong klase kang tao? Ano ba iniisip mo? Pakinabang. Pansarili mo lang pakinabang. Tandaan ninyo, kung ano yung sinasabi ng mga taga-ibang bansa, na ang sovereign niya ay walang kompromiso yan. Wala yang negosasyon. Doon tayo maninindigan lagi sa tama. Kung ano yung nasa batas, kung ano yung rule of law. Sapagkat doon hindi tayo magkakamali. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Ang sabi pa ni Vice President Leni Robredo, during this time, when there are rumors, although have been refuted, sa panahon natin ngayon, Anya, na merong mga usap-usapan sa kabila na ito'y pinasisinungalingan, that the President is sick. And then, you will talk about revolutionary government. It just added to people's suspicions. Di ba ganyan din ang sinasabi natin nung nakaraan, yung RevGov na sinasabi nitong mga ungas na ito, yan lalo nagpapatibay sa hinala ng marami na hindi na maganda ang kalagayan ng kalusugan ni Presidente Duterte. Mga kaibigan, yan mga sa kanila mismo nang gagaling Di ba? Paano hindi ang atensyon nila wala talaga sa ikabubuti ng bansa. Mabuti pa sana naging dakila pa kayo, mga ungas kayo, kung ang iginiit ninyo yung paninindigan ng Pilipinas laban sa pananakop ng China. Baka sakaling nakapaghatid pa kayo, nakapag-ambag pa kayo
ng paglilingkod sa taong bayan. Perwisyo ang ginagawa ninyo eh. Ginugulo ninyo ang bansa eh. Hinahati ninyo ang bansa. Oh, kayo rin ang nagpapakulo niyan. Kahit sabihin pa ng palasyo na wala kaming kinalaman dyan. Pero hindi naman sila kinakasuhan. Dapat sa kanila kasuhan eh. Sapagkat labag sa batas yan. Mga kaibigan, yan eh para mong binabaliwala na ang saligang batas. Tahasang pagbaliwala sa kawalang paggalang sa ating saligang batas. Dito na ninyo, di ba? Rebgub. Revolutionary government pala, di ibig sabihin nyo, ayaw niyong kilalanin ng saligang batas. Di pwede na kayong ulihin at pwede nang manumpa si Vice President Leni Robredo bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito, sabi ng Integrated Bar of the Philippines, kanilang kinukundina yung revolutionary government na panawagan na yan. At yan ay labag sa saligang. Sabi ko nga sa inyo sintido común lang Di ba? Nasabi na natin yan, itong mga sinasabi ngayon. Una ko nang nasabi yan naipaliwanag na. Kasama ko pa si Peter nun pinaliliwanag namin yan Kung magdideklara sila ng revolutionary government, ano sabi natin? Hindi na kayo kumikilala sa konstitusyon. Di ba? Binabaliwala niyo na ang saligang batas. Sa madalit sabi, tanggal kayo sa pwesto. Di ba? Tanggal kayo sa pwesto. Ang mauupo, yung kumikilala sa konstitusyon. Di ba? Mga kaibigan, a revolutionary government is a repugnant to constitutionalism. It should be discouraged and denounced as we do now. There is no legal, factual, practical, or moral basis for a revolutionary. Sa lahat ng bagay, lalo na yung ganyan, dapat may dahilan ka. Wala kayong dahilan Revolutionary government. Sinasabi na nga natin, ginawa yan sa panahon ni Presidente Cory Aquino sapagkat meron dahilan. At ang pinaka-importante, kahit na ginawa nilang magdeklara ng revolutionary government, ako na magpapatunay sa inyo. Hindi inabuso. Kahit hindi natin gusto ang administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Pero ako na magsasabi sa inyo, hindi inabuso ni Mrs. Cory Aquino ang kanyang poder para sagkaan ang kalayaan ng mamamayan, lalo na ang kalayaan sa pamamahayag. Hindi ba sabi ko nga sa inyo, maging nung ginagawa pa ang saligang batas sa ilalim ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino, bumabatikos kami kasi. Araw-araw. Doon sa impilang pinanggalingan namin noon, mula umaga yun, hanggang from sign on to sign off, si Cory binabanatan doon. Yun yung sinara. Pinasara yun. Inimbestigahan ng Senado yun. Kaya nabalik yun. Tinanggal yung nakaupo ron. Yung mataba. Ubis. Si Alcuaz. Mga kaibigan. Kita ninyo? Kontra ako sa saligang batas nung ginagawa yan. Pero, nung nakita ko na nakapaloob pa rin sa saligang batas na yan yung garantya sa kalayaan ng mamamayan na makapagpahayag, yun lang ang nagpabago
sa ating isip na sumang-ayon sa bagong saligang batas. Noong yan ay ratifikahan sa pamamagitan ng plebisito, mga kaibigan. Oh. Kasi yun ang pinaka-importante. Kita ninyo ngayon, ang daming paraan para busalang ka. Pag na-appoint sa pwesto, tatanggalin ka sa istasyon. Di ba? Oh, mga kaibigan. Yan o. Ngayon, ito. May sarili kayo eh. Kayo gusto nyo si Ninoy. Ako rin naman gusto ko si Ninoy eh. Alam nyo ba kahit na ako Marcos, nung si Ninoy pinatay, at saka si Ninoy nung kinulong pa lang, makakaramdam ka nung nung lungkot, di ba? Na bakit nyo gaganyanin yung tao? Pilipino tayo eh, ganun tayo eh. Oh, mga kaibigan, lalo na nung napatay si Ninoy Aquino. Nagpunta pa ako ron eh. Mga kaibigan, kahit mahaba ang pila, pumila ako eh. Oh. Para masulya pa natin yung kwan eh. Sa dami ng tao, sipin ninyo. Mga kaibigan, sino hindi masasaktan? Di ba, nasaktan din tayo. Lahat ng Pilipino nasaktan yan. Kahit na sabihin mo pang ikaw ay Marcos, nasaktan yan. Sa ginawa kay dating Senador Benigno Aquino. Wala namang kasalanan si Ninoy sa pagkamatay niya. Bakit? Ikatutuwa yun. Diba? Ng mga tao. Hindi kakatuwa yun. Oh. Ngayon, diba sabi ko nga nung nakaraang broadcast natin, si Ninoy hanga mo talaga pag nagsalita. Ngayon, may nagpadala sa atin ng video. Mabuti naman, pinapasalamatan natin si Benny pangalan niya, Antalan. Nakuha niya sa YouTube, isinyer niya sa atin. Gusto kong ibahagi sa inyo para kung kayo, hindi nyo inabot si Ninoy, para masabi nyo, nakikihanga lang kayo kay dating Senador Ninoy Aquino. Ito, pakinggan ninyo. At saka, ang pakinggan nyong mabuti dito, si Ninoy, katulad ng sinabi ko, kahit na bumabanat si Ninoy sa administrasyon, hindi personal. Hindi kamukha ngayon. Ito, pagtabi-tabihin mo speech ni Marcos, speech ni Ninoy, speech ni Pangulong Duterte, nakakaya. Di ba? Nakakaya ito. Mga kaibigan, si Ninoy, kinulong na't lahat. Isipin ninyo. Kaya lang, doon mo siya hangaan. At saka kung maghanay siya ng talumpati, ang isa sa maganda kay Ninoy, yung choice of words niya, simple. Journalist yan mga kaibigan. Isipin ninyo, hindi siya gumagamit ng mga words na may hirapang unawain. Kahit hindi ka nakapag-aral gaano, madali mong mauunawaan ang mensahe ng kanyang mga sinasabi. At gaya na rin sa ibang pagkakataon, yung ibang bayani natin, ganun din ang dinanas ni Ninoy. Ang dinanas din ni Ninoy, yung nagkaroon ng hinanakit sa mga mamamayan. Talagang ganun eh. Kasi walang sasama sa iyo, lalo na kung ganun eh. Pero pag magtatagumpay ka, ang daming magtutulakan. Pag alam naman, ngayon lang, parang kay Vice President Leni Robredo. Diba? Lumayo-layo nga kayo dyan, mga demonyo kayo. Baka mahawahan nyo pa ng COVID dyan. Kasi kailangan, ngayon, diba sa Amerika, mapapanood ninyo mga pelikula. Ako, madalas nanonood ng pelikula sa TV. Yung mga ginagawa, mga pelikula ng foreign films. May mga istorya ng presidente dyan, di ba? Katulad ngayon, di natin alam kung may kadobol yan eh. Di ba? Mahanap yata ng kadobol eh.
Meron, kasi may nangyari niyan sa pelikula. Si Pullman ang apelyido nung nung artista tatandaan ko Namatay yung presidente, hindi nila pwede agad sabihin Kalahin nyo may nakita silang kamukhang kamuka. Yun ang pinalitaw nilang presidente. Sumiping pa sa First Lady, mga kaibigan. Maraming istoryang ganyan. Pero ito, pag-isipan yung mabuti, yung panawagan ko na, hindi ito tungkol kay Marcos. Ang bansa natin ngayon, bukod sa COVID, alam niyo naman yung COVID, ginawa yan para hindi tayo makakilos, para pilayin ang ekonomiya ng mundo. Para malupig ng China ang mundo. Kasama tayo. Lalo na tayo na binabiolate ang ating kasarinlan. Mga kaibigan, tahasan kung tayo'y bastusin at babuyin. Ito, pakinggan ninyo. Hindi ito tungkol kay Marcos. Kalimutan na natin yun. Hanggat tayo po ay nananatili sa pinag-aawayan natin kay Marcos tayo. Ano mapapala niyo dyan? Mabubuhay pa ba si Marcos? May babalik pa ba ninyo yon? Mabubuhay pa ba si Ninoy? Si Cory, mabubuhay pa ba yan? Wala na yan. Ang isang halimbawa niyan, yung issue tungkol kay Bonifacio at tungkol kay Aguinaldo. Kasaysayan na yan mga kaibigan Tumalikod na tayo ron at kung talagang tayo'y nagmamahal sa bansa natin, ito yung pagkakataon na patunayan natin ang pagmamahal natin sa ating bansa. Tumindig tayo. At iparating natin ang malakas na mensaheng yan. Hindi lang sa China, kundi lalo-lalo na sa mga bansang nagmamalasakit para sa atin. Talagang hindi natin kaya pagka tayo'y dinaan sa gera ng China. Pero kung alam ng mga malalaking bansa, maliliit na bansang kumikilala at nagtatanggol sa atin, sila pa nga nagtatanggol sa atin, imbes na tayo ipagtanggol natin ang sarili, tahimik tayo. Iilan ang mga nagsasalita. Parang gusto ko nang tularan yung ginagawa ni Kawaldi Carbonell, ni Abner Apuang. Lumalabas sila kahit mag-isa lang sila. Ilan lang ang kasama nila. Parang gusto ko nang pumunta sa mga kung saan lugar at himukin ang mga kabataan. Diba? Panahon nyo na ito. Para kayo naman ang magtanggol at magmalasakit sa ating bansa. Parang gusto ko na sumama ron mga kaibigan. Ngayon, eto, pakinggan nyo para mapatunayan ninyong totoo mga sinasabi natin. Si Ninoy, tinan mo, kinulong ng 8 taon. Walang hinanakit. Gusto niya, kalimutan na yan. Ang gusto lang niya, yung bansa ang pare-pareho nating isipin. Yung kinabukasan ng bansa. Sabi ko nga sa inyo, magkaibigan yan, Marcos. Katunayan, pinayagan ni Marcos na makapagpagamot si Ninoy nung nagkaroon ng sakit sa puso. Di ba? Tinulungan, financially yan. Nagtaka nga ako, merong serye kasi mahaba yung talumpati ni Ninoy Isang portion lang ang ipaparinig namin sa inyo at mapapanood ninyo. Yung meron pang nakita akong video na send off kay Ninoy nung siya'y pasakay na ng eroplano. Bago siya sumakay ng eroplano, isa sa nagatid sa kanya si Matay. Ismael Matay kasi Metro Manila Development Authority.
mga kaibigan. Sino pa nandun? Meron dong isang reporter dati ng foreign television. Si Sol Bansi. Isa siya sa nag-send off at umi-interview kay Ninoy. Sa tarmac ito sa tarmac ng airport. Isipin ninyo, sino si Sol Bansi? Si Sol Bansi, di ba, tagapagsalita yun ni Mrs. Marcos. Parang yan ang pinaka-PR niya. Si Sol Bansi, mga kaibigan. Eto, sa ibang araw natin papakita yon. Send off yung kay Ninoy Aquino. At eto, si dating Senador Benigno Aquino Jr. sa isang kanyang talumpati sa Amerika, mga kaibigan. Panoorin at pakinggan po natin. That's the story. There was no deal. There was no other considerations. And when I arrived in America, I want to tell you, I was a very sick man. I had to rest in San Francisco. When I arrived in Dallas, Texas, immediately the doctors brought me directly to the hospital and then checked me. On that Monday, May 12, they gave me an arteriogram. At 1 o'clock that day, my Filipino doctor, cardiologist, Dr. Rolando Solis came and said, Senator, he said, I'm sorry, but you have to undergo a triple bypass. I said, Doctor, what day is today? Sabi niya, May 12. Tomorrow is May 13, hit me tomorrow. No, sabi niya, no hurry, you can do it on the 14th. I said, no, hit me tomorrow, May 13. Sabi niya, kang bahala. And so he asked me, may I know why you want the 13? My friends, in 1975, I went on a hunger strike for 40 days and 40 nights. On May 5, 1975, my blood pressure dropped 60/40 and they could hardly feel my heartbeat and I had no pulse. And they rushed me to the Veterans Memorial Hospital. On May 13, 1975, on the 40th day of my fast, and that was my pact with my Lord, that I will go for 40 days and 40 nights because I wanted to die. But if you do not allow me to die, I said, then I take it, you still want me to continue, and your will be done. And so, on that day of the Lady of Fatima, May 30, 1975, I ended my fast. 5 years to the day. On May 5, 1980, and all because I wanted to wait for the burial of my doctor, they brought me out to the heart center. And then, on May 13, I was scheduled to have my triple heart bypass. 5 years to the day. I do not know the meaning of those coincidences. And so I told my doctor, hit me tomorrow because I will survive. And so I finished my operation, and I was recuperating. And I cabled Mr. Marcos after my operation. I told him, operation has been successful. However, I developed a pericarditis. My doctors advised me 4 more weeks of convalescence. However, if you feel I should now return to my cell, I shall immediately take the first plane to go back to my cell. Mr. Marcos had General Ver call me and said, pinasasabi po ni Presidente, magpalakas na muna kayo dyan. Take your time, and when you are strong and ready, you can return. A week later, the international press came out with the story. Mr. Marcos extends indefinitely the stay of Aquino in America. On the basis of that report, I wired Harvard University and I said, I am now ready to accept the fellowship that you offered me. And Harvard University extended the invitation again to become a fellow at the Center for International Affairs. And that's the story. But I have no intention of seeking political asylum in America, as you know. I've always said that I shall return to the Philippines as soon as my Harvard fellowship is over, and I took it only because Mr. Marcos extended my stay indefinitely. But when I was convalescing, and I was receiving hundreds, thousands of letters from all over the world, America and the Philippines, Filipinos sending me $5 and $10 to help me in my hospitalization, sending me little money, token of money for my fellowship in Harvard. There was one underlying note in all of these letters. We waited for you for 8 years. Will you now abandon us? I am a human being, my friends. I have suffered 8 years of imprisonment. I have suffered loneliness like no other man has suffered loneliness in my life.
I have been away from my children and my family, and I am financially ruined after 8 years. It is only instinctive for a man to look for his peace. And I debated with my mind, and I debated with myself, and I debated with my wife and my children whether I should go back to the arena of combat. I felt that I already earned my peace. I have done my best. I waited for 7 years and 7 months, and the Filipino people did not react. And they would even give me the impression that they love their chain and their slavery. What can one man do if the Filipino people love their slavery? If the Filipino people have lost their voice and would not say no to a tyrant, what can one man do? I have no army, I have no following, I have no money, I only have my indomitable spirit. But the letters kept pouring in, and they said, we waited for you for 8 years. Will you now abandon us? And so with nostalgia, I recalled the situation in my prison. There in that prison, I shared a cell with a great Filipino. His name is Senator Jose W. Jokno, one of the most respected men in our country, a man who could not be bribed, a man whose towering integrity is a byword with the youth. He stayed with me for 2 years in jail, and then after 2 years he was released. No charges, no explanation. There were 100,000 Filipinos who went through those jails. Hardly 10% were charged. They were arrested without charges. They were released without explanation. That is what happened to our country. And what about the mothers and the children who lost their breadwinners when these people went to jail? In my compound, there were only 4 of us. Myself, Jose Maria Sison, his wife, and Lieutenant Corpus. I did not know that there was another one, a 5th one, who was barely 150 meters away from my cell. I never knew that there was a young man by the name of Sixto Carlos Jr. It was only when I was released that I finally read his poignant story. You know what they did to this man? They tortured him no end for 2 weeks. They kept him in a safe house. They fed him poison, and his body became numb. And finally, he lost his senses, and therefore they cannot bring him back to his family because they took him apart and they cannot put him back together. This young man was a student leader in the UP. He did not see the sun and the moon for 124 days. He was chained to his cot. Jose Maria Sison was chained to his cot. His feet was chained. His hand was chained. You cannot see a more inhuman situation. And I want to tell you, my friends, until you have tasted this loneliness, you will not know what solitary confinement means. They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. And therefore, as I thought back, that there are still many valiant Filipinos fighting for freedom, fighting for your right to speak. These are the people who are putting their lives on the line. These are people who abandon their loved ones and the comforts of their home, the wealth of their offices, to be able to bring freedom back and to be true to our founding fathers. And so I told my wife, much as we have found our peace and our freedom, I will have to return to combat. And so 6 weeks after my operation, I was still very weak. I went to Damascus, Syria, to meet with our Muslim brothers because I wanted to get to the root cause of this problem. 100,000 Filipino Muslims have already been killed. 300,000 are now refugees in Sabah. More than 20,000 Filipino soldiers have been killed in the last 8 years. And only 72 hours ago, 118 Filipino soldiers were massacred in Pada-Pada. And therefore, I wanted to go there, talk to our brothers in the Middle East, and plead with them to stop this carnage because we are all Filipinos. In spite of my weakness, I went to the MNLF hoping to find a solution. And when I came back to Dallas, Texas, I immediately took the telephone and I called Mr. Marcos and I told his Deputy Defense Minister. I went to Damascus, Syria. I talked to the Muslims. I did it on my own because I am aggrieved by the bloodshed that has occurred. Tell the President I have a formula. Maybe, I said,
This is my way to help our people. Tell the President I said, what he has done to me, I have already forgiven. And I've already forgotten. I have no bitterness against Mr. Marcos. I have no rancor against Mr. Marcos. All I want to do is to help our people stop this bloodshed. So please tell the President I said, I have a formula. In 2 days, I said, I will be sending him a formula. And I wrote this formula, a secret formula I sent to Mr. Marcos, and I said, Mr. Marcos, Filipinos are dying. And this is a possible breakthrough. What did Mr. Marcos do? He told the press that he sent me to Damascus, Syria as his agent and as his spy. And so I stayed on to recuperate in Dallas, Texas. Delegations upon delegations came to me. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Napakinggan ninyo, di ba? Yung speech ni dating Senador Benigno Aquino Jr. Sinabi niya ron di ba? Na wala na akong hinanakit, kay Presidente Marcos. Ang gusto ko lang makatulong. Tingnan niyo, tumatawag siya, di ba? May communication sila. Di ba? O, pinadadaan sa mga tauhan ni Marcos. Mga kaibigan. May communication sila At ang hangarin niya, hindi masama. Hindi katulad nito, minamasama ang hangarin. Naniniwala ako dun sa mga kwento sa atin na talagang ang gusto ni Marcos na papalit sa kanya kung sakasakali si Ninoy. Kaya ayaw pabalikin dito si Ninoy sa kaagad-agad, mga kaibigan. At totoo naman na merong assassination plot labang kay dating Senador Aquino. Talaga may tangkang patayin siya, di ba? Para ang tao pagalitin labang kay dating Pangulong Marcos. Bagay na hindi magagawa dahil kung gagawin ni Marcos yun bakit pa siya papayagang umalis? Di sana hinayaan nilang nila na mamatay si Ninoy sa loob ng kulungan. Wala pa silang sagutin dahil sakit ang ikamamatay niya. Pero bakit hinayaan ni Marcos na makaalis si Ninoy? At nung tumatawag nga siya para nagpapaalam siya kung gusto niya akong pabalikin pero hindi pa magandang lagay ng kalusugan niya, babalik ako. Di ba? Pero sinabihan siya na diyan ka na muna. Di ba? At hanggang sa gumaling ka. Di ba? Mga kaibigan ibig sabihin, ang priority ng mga leader natin noon, ang paramount, yung taong bayan. Taong bayan muna. Kinakalimutan nila yung kanilang personal. Di ba? Sipin ninyo, isa sa hinanakit ni Ninoy, di ba? 8 taon akong nakulong. Ang tingin niya sa mga Pilipino, wala ito. Walang mas gusto nila yung kanilang kalagayan. Mas gusto nila na sila, yung slave, sabi niya gano'n, di ba? Mga alipin. Yan din ang hinanakit noon di ba? Nila Dr. Jose Rizal, yung ating mga bayani. Yan din ang kanilang hinanakit nung araw. Na naramdaman ni Nini. Isipin mo, 8 taon at saka wala nga namang nakakaintindi. Pero hindi niya alam na yung pananatili niya sa loob ng bilangguan, marami ang mga taong nasaktan doon. Ito'y nabanggit na natin minsan. Tatay ko, di ba? Kwan kaibigan niya matalik si Ernie Rondon, isang yumaong commentator. Nakasama ni Ninoy na nakulong yan.
at noong interim batasang pambansa, yung unang palit ng konstitusyon sa panahon ni Marcos, inauna, kung ano yun nagkaroon ng eleksyon. Doon nagumpisa yung KBL Hindi ako nagkakamali Kilusang bagong lipunan. At si Ninoy sumulat sa kanyang mga kasamahang oposisyon labang kay Marcos na napili niyang kumandidato tumakbo sa eleksyon para laban sa mga kandidato ng administrasyon. Nag-line up sila ng mga kandidato, si Ninoy. Mga kaibigan, isa diyan sa tumakbo sa sinulatan ni Ninoy, dito sa Maynila noon, ang isa lang ang nakalusot noon Mistisyong mistisyong oposisyon pa. Si Lito Atienza sa oposisyon. Mistisyong oposisyon. Ngayon, si Arturo Tolentino yata ang mga kaibigan, si Catering. Ngayon, etong si Ernie Rondon, bago yan napasok sa politika, komentarista yan. Nung makulong yan, mga kaibigan. Naging komentarista, naging Kongkong delegate. Naging miyembro ng Constitutional Convention, representing Nueva Ecija. Nakalimutan ko lang kung anong district. Ang alam ko, taga-Gimba yan sila Kaibigan ng tatay ko yan, maliliit pa kami. Hanggang sa binata na ako noon, nakarating na ako ng Japan 1978 yata yung yung eleksyon, yung interim batasang pambansa. Sumulat yan si Ninoy doon sa kanyang mga kasamahan sa oposisyon. Isa si Ernie Rondon, nagpunta yan sa father ko. Father ko, Marcos yan pero yung kaibigan sa kanya, kaibigan kahit na nasa kang partido. Katulad nga yun si Mr. Ernie Rondon. Nung sulatan siya ni Ninoy, ang una niyang pinuntahan yung tatay ko. Nakikiusap siya sapagkat merong portion doon na binabanggit si Ninoy na kung maaari, lapitan yung isang organisasyon na makatutulong na makuha nila ang boto. Dahil alam na meron kaming connection doon sa grupo, pinapakiusapan. May kamag-anak kasi kaming nando doon sa organisasyon. Hindi naman kami nakipag-usap kasi nga martial law noon di ba, delikado. Pero nung panahon ng kampanya, nakita ko lihim na maraming mga materyales na pinagawa ang tatay ko, pati mga t-shirt. T-shirt. Para doon kay sa oposisyon kay Mr. Ernie Rondon. Sinulatan nakita ko pa nga yung sulat Ito si Ninoy talaga magaling magsalita yan. Kita mo, nakakaiyak di ba? Kung pakikinggan mo mabuti. Yun yung sinasabi natin, magaling siyang maghanay ng talumpati. At saka walang bakil, di ba? Hindi nagbabakil ang kanyang pananalita at matatangay ka sa kanyang sinasabi. Kaya hindi ko Marcos lang tayo, wala na tayong galit tayo kay Nino, hindi. Mga kaibigan. Depende yan sa issue. Kung ano masasabi mo on particular issue, hindi ba? Hindi dahil sa galit ka sa tao o kaya gusto mo yung tao. Hindi, pare-pareho tayong tao, di pare-pareho tayong may masama, pare-pareho din tayong may mabuti, hindi ba?
O, ganun lang ang ibig sabihin nun eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pagka ba tayo'y maninindigan laban sa inchik eh, kailangan pantanungin ko, ikaw, sino ba ang ano mo? Kay Marcos ka ba? Ba hindi. Kay Marcos ka, kay Aquino ka. Eh pare-pareho tayong mga Pilipino na merong tungkulin para manindigan at ipaglaban ang ating bansa, ang kasarinlan ng ating bansa. Tungkulin natin yan eh, di ba? Oh, may panatang makabayan pa, elementary ka pa lang eh. Iniibig ko ang Pilipinas, di ba? Oh, nakalimutan ko na. Para ako si Marcolecto eh, mga kaibigan eh. Nalimutan ko na yan eh. At mag-ingat din tayo dun sa mga nagpapanggap na makabayan. Kesyo, padidiport ang inchik, mga kaibigan. Ito pa isa Dito makikita mo ang panliligaw yan, yung PhilHealth. Tandaan niyo, wala mangyayari dyan. Ito yung mga diversionary tactic ito. Para tayong mga mamamayan ay hindi makapag-focus sa pinakamahalagang issue. Hindi tayo makagawa ng ating paninindigan. Libangin tayo dito sa kunyari. Kung yung 4 na taong nakaraan wala nga nangyari, ang daming corruption. Mga kaibigan, walang mangyayari lahat dyan. Alam nga naman sa loob ng 2 taon makagawa ng desisyon na mahatulan sila. Wala naman yan Suspension pa lang yan Ni wala pang sa kamayata ng ombudsman yung mga dokumento Nagagamiting ebidensya laban sa kanila dahil wala pang formal complaint kalokohan yan, mga kaibigan. Lahat ng yan ay diversionary tactic. Mga padideport yung 2 inchik. Diversionary tactic yan. Kung talagang totoo yan, eto ang mga senador lang di ba mga mambabatas yan? Dapat gumawa sila ng hakbang para yung visa upon arrival ipabawi sa Department of Justice. Kumibo ba sila dyan? Doon sa visa upon arrival na department order na pinirmahan ni Justice Secretary Aguirre. Bakit walang nagsasalita na yan bawiin o baliwalain yung visa upon arrival na yan? Na yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga inchik dito kahit na sa panahon kasagsagan ng pandemya. Ang mga inchik nagpapasukan kung saan-saan, sa Subic, sa Clark. Mga kaibigan, kung talaga may gagawa dyan walang kumikilos. Pero tandaan ninyo, pag iba na nakaupo, ang lalakas na ng loob niyan. Gagawa na sila ng paninindigan kung sa inchik sila. At magpapanggap pa. Di ba? Magpapanggap na kunyari, magtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Pero, yung mga pogo, hindi sila makagawa ng paninindigan para ipanawagan sa administrasyon na ipatigil lahat yan. The end does not justify the means. Kung ang inaasahan ninyo sa pogo kita. Kita saan? Illegal. Mga kaibigan, kalokohan yan. Kesyo itong pogo raw, kita daw dyan. Balak gamitin sa COVID-19. Naku, yun lamang inutang na bilyon-bilyon dolyar Sana. Yan ba may papaliwanag? Wala yan, mga kaibigan.
Wala lahat yan. Kaya mag-ingat kayo din doon sa mga nagsasabing biglang susulpot na yun kung kailan medyo tumatawag na ng pansin sa maraming mamamayan yung mga panawagan na nagmula sa iilang tao. Yan, katulad nila Justice Carpio, di ba? Yan ang nag-iisang tumatayo at kumu-question. Di ba? Oh. At nakikipaglaban para sa soberenya ng Pilipinas sa ginagawang pananakop ng China at pag-abuso sa atin.